Ang katotohanan sa walang basihang pag-angkin ng China sa West Philippine Sea, yan ang ating alamin, kaibigan. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Ang Scarborough Shoal na unang mapa mula noong 1750s ay may mga kaugnayan sa kasaysayan ng Pilipinas, particular na nakatala bilang Panakot Shoal sa 1749 Murillo Velarde map. Ang mapang ito na ginawa ni Father Pedro Murillo Velarde noong 1734 ay nagpapakita ng archipelago ng Pilipinas at may mahalagang rutang pangkaragatan ng Spanish Empire na nag-uugnay sa Manila sa Espanya at Mexico. Ang makasaysayang mapang ito ay nakapagpatibay sa pagkapanalo ng Pilipinas noong 2016 sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Ang pasyang tribunal na ito ay pumabor sa Pilipinas sa arbitration ruling, ngunit tinanggihan ito ng China na nagdulot ng patuloy na tensyon sa mga pinag-aawayang karagatan sa rehiyon. Ang National Security Council ng Pilipinas ay naglabas ng bagong mapa na nagpapakita ng karapatan ng bansa sa karagatan batay sa pasya ng UN Convention on the Law of the Sea noong 2016. Ang mapa na ito ay magiging pang-counter sa mapa ng China at makakatulong sa pagtukoy ng teritoryo ng Pilipinas para sa ligtas na pag-navigate at pangangalaga sa kalikasan. Ang lugar na nasa loob ng 200 nautical miles sa kanluran ng Pilipinas ay tatawaging West Philippine Sea. Ang bagong mapa ay sumasailalim sa pasya ng UN Tribunal ukol sa ilang bahagi ng Spratly Rocks na bahagi ng EEZ ng Pilipinas. Nag-aproba rin ng UN ang pagpapalawak ng continental shelf ng Pilipinas ng 13 milyong hektarya na ngayon ay tinatawag na Benham Rise. Ang mapa na ito ay sumasailalim sa mahigpit na proseso sa pag-aproba upang tumugma sa international na batas. Binigyang diin ng tribunal ang mga baybayin tulad ng Pilipinas ay may eksklusibong karapatan sa mga likas na yaman sa ating EEZ at continental shelf. Ayon sa UNCLOS, hindi pinapayagan ng sino mang bansa na angkinin o kumuha ng yamang dagat sa loob ng EEZ o continental shelf ng ating bansa. Bilang resulta, itinuring ng tribunal na hindi tugma ang kasaysayang pag-aangkin ng China sa loob ng 9-dash line na ngayon ay 10-dash line sa UNCLOS, kaya't ito ay walang bisa. Ito'y nangangahulugang walang mga historical na karapatan ng China sa mga lugar na ito ayon sa international na batas. Sinabi pa na nilalabag ng China ang paglimita sa pangingisda ng mga Pilipino sa Exclusive Economic Zone or EEZ ng Pilipinas, samantalang pinahihintulutan ng mga sasakyang pandagat ng China na mangisda doon at ang pagpigil sa mga mangingisda mula sa Pilipinas na mangisda sa West Philippine Sea. Idagdag pa na itinuturing na paglabag doon ang pagtatayo ng artificial na isla sa lugar nang walang pahintulot ng Pilipinas. Ang pasya ng tribunal na suportahan ng Pilipinas laban sa China ay nagresulta ng pabor sa Pilipinas kung saan sinabi na dapat sundin ng China ang desisyon dahil ito ay may legal na basihan. Bagaman walang direktang paraan ng pagsasakatuparan ang UNCLOS, maaaring subukan ng Pilipinas ang diplomatic na paraan o karagdagang arbitration sa ilalim nito. Maaaring magpatupad din ng mga ekonomikong sanctions ng ibang bansa o grupo ng mga bansa upang magbigay ng pressure sa China. Ang hindi pagsunod ng China sa desisyon ng international na batas ay nagpapakita ng paglabag sa mga karapatan at responsibilidad sa South China Sea na hindi nakakatulong sa pagpapabuti ng ugnayan ng mga bansang kasangkot at hindi rin nagtutulak ng global na polisiya. Ang pag-angkin ng China sa 90% ng South China Sea ay batay sa 9-dash line noong 1940s hanggang sa kasalukuyang 10-dash line. Ang China ay bumabatay sa kanilang kasaysayan upang suportahan ang kanilang claim na nadiskubre daw nila ang buong South China Sea noong Yuan Dynasty na lampas 2 milenyo na ang nakakaraan. Ang Beijing ay naniniwalang may karapatan sila sa South China Sea batay sa kanilang kasaysayan at archaeological na ebidensya na umabot sa libu-libong taon. Gayunpaman, may mga hamon at argumento sa kanilang mga kasaysayang inilalahad. Limitado ang ebidensya na sumusuporta sa kontrol ng China sa lugar matapos ang kalagitnaan ng ika-17 siglo. Pagkatapos ng mga paglalakbay ng Ming Dynasty mula 1368 hanggang 1644, ay tumigil ang China sa kanilang mga aktibidad sa karagatan na humantong sa kakulangan ng mga mapa na nagpapatibay sa kanilang mga claim. Marami sa mga lupain at isla sa South China Sea ay mayroong limitadong mga tala sa kasaysayan. Bilang karagdagan, ang arkeolohikang ebidensya sa South China Sea ay mga Chinese at sa ilang mga kaso ay pawang gawa lamang ng Beijing.
Sa pagtukoy sa makasaysayang pag-angkin ng China, ito'y tumutukoy lamang sa mga mamamayang Chino at hindi sa partikular na pamahalaan o bansa. Ang mga pahayag na ito ay nagpapakita na nagba-base lamang ang China sa isang cultural na grupo ng mga tao sa halip na isang particular na estado ng bansa o pamahalaan. Ang katotohanan ng malawak na bahagi ng South China Sea ay naging bahagi ng aktibidad ng mamamayang Chino ay naging isang karaniwang lugar ng pangingisda sa loob ng maraming siglo, hindi lamang para sa mga Inchik kundi pati na rin sa mga taong naninirahan sa mga modernong estado ng Pilipinas, Vietnam, Malaysia, Brunei at Indonesia. Kontrolado pa rin ng China ang malaking bahagi ng South China Sea gamit ang 9-dash line na nagdedeklara ng awtoridad sa halos 90% ng mga pinag-aawayang karagatan na umaabot hanggang sa mga baybayin ng mga kalapit na bansa ayon sa mga larawan na inilabas nito. Sa pamamagitan ng 9-dash line, mas pinalakas ng China ang kanilang presensya sa South China Sea. Simula sa mga aktibidad sa Paracel Island noong 1970s at 1980s, Spratly Islands noong 1990s at Scarborough Shoal noong simula ng 2000s. Ang batayan ng kanilang mga pag-aangkin ay higit na nakasalalay sa mga historical rights ng China na nagmumula pa sa Yuan Dynasty na nasa loob ng mahigit 2,000 taon nang nakakalipas. Ang South China Sea ay naging lugar ng alitan dahil sa magkaibang claim sa teritoryo. Ang alitan na ito ay nagpapataas ng tensyon lalo na sa pagitan ng China at Pilipinas na pumupukaw ng pansin sa buong mundo dahil sa potensyal nitong digmaan. Mahalagang banggitin ang kasunduan ng defense ng US at Pilipinas na nagdudulot ng pag-aalala tungkol sa posibleng implikasyon sa pandaigdigang antas sakaling lumala pa ang tensyon. Higit pa sa pang-geopolitical na alalahanin ay mahalagang lugar ang West Philippine Sea. Ito ay nagiging mahalagang ruta na nagdadala ng halos 1/4 pandaigdigang kalakalan. Kaya't ito ay napakahalaga sa rehiyon. Dagdag pa rito ay mayaman ito sa likas na yaman kasama ng malaking deposito ng langis at gas na kung saan malaki ang magiging pakinabang ng bansa kung sakaling ito ay mapagyaman. Ang masagana nitong pangisdaan ay nagpapakain sa maraming Filipino. Gayunpaman, ang pagsasamantala sa mga yaman na ito ay maaaring magpalala sa mga panganib sa kalikasan na magdadala ng panganib sa mga delikadong ekosistem ng mga isla, koral, atol at iba't ibang uri ng buhay mandaragat na maaaring apektado na ang pagbabago ng klima at polusyon.